Tayo po tumayo mga kapatid bilang pagalang sa salita ng mahal na Panginoon. Ito ibigay po natin pagkakataon our beloved ordained preacher, Kuya Nilo Miranda. Amen. Praise the Lord. God bless you po ating beloved co-preacher, Brother Perfect Iyas. Ako ang yung tanan sa pagbarog, maiksoon, alang sa pagampo. Mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat na mabanal. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa unang dalangin po ng aming beloved and honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, yan time prophet. Maraming salamat pong madakilang Diyos, sa dakilang pribileyo sa oras na ito, na malaya kami makapagpuri, pasalamat sa iyong banal at dakila at makapangyarihang pangalan o God. At minsan ang panarito kami o Diyos, salamat sa iyong banal at matamis na presensya sa mga buhay na patutuo namin na pakinggan. Muli o God, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamalit, pagkakasala o Diyos. Mahal na Panginoon, pagpalain mo yung banal na salita, alisin niyo po ang mga hadlang, gamitin niyo akong instrumento, O God, paging daluyan ng pagkapalang espiritual sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, aming sinasaway ang lahat ng demoy ng hadlang, gawa ng kaaway, we bind the power of darkness, doubts and unbelief, hindrance, command you to cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Talagang purihin po ang ating mahal na Panginoon. Tayo po'y makabalik sa ating mga upuan. At unat po tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba, mga paglulhati, pagparangal ay tangi lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At tayo po'y minamahal na nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At gayon din po sa patuloy nating inaalala ang magintong aral at turo ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa kanya pong buong sangbayan, sa ating beloved Pastor, sa kanyang mga apot manugang, mga mahal sa buhay, lalo maging sa lahat ng ating mga webcast viewers, at dito po sa dako ng San Fernando, magandang gabi po sa lahat. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang dakilang Diyos, everybody say amen. Sa ating paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, kapag tayo po ay gumagawa sa kalooban ng Diyos, kahit anong pagsubok daraan sa buhay natin, ang mahal na Panginoon ang hahawak sa atin. Everybody say amen. Tayo po ay hindi kakalimutan ng Diyos. At ang sabi ng banal na kasulatan, sa oras na tayo po ay nangangailangan sa habag ng Diyos, mga minamahal, ang mahal na Panginoon ay gagabay sa atin. Everybody say amen. So, purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya napakalaga na sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, malaman natin ang kalooban ng Diyos. Everybody say amen. So, ang ating pong aralin sa gabing ito, mga minamahal, buksan ninyo ang inyong banal na kasulatan sa aklat po ng Psalm, chapter 25, beginning verse 4. Kindly po, praise the Lord. Tuloy ang gambasa hanggang 15. From the book of Psalms, chapter 25, verses 4 up to 15. Show me thy ways, O Lord. Teach me thy paths. Lead me in thy truth, and teach me, for thou art the God of my salvation. On thee do I wait all the day. Remember, O Lord, thy tender mercies and thy loving kindness, for they have been ever of old. Remember not the sins of my youth, nor my transgressions. According to thy mercy, remember thou me for thy goodness' sake, O Lord. Good and upright is the Lord. Therefore will he teach sinners in the way. The meek will he guide in judgment, and the meek will he teach his ways. All the paths of the Lord are mercy and truth, unto such a keep his covenant and his testimonies. For thy name's sake, O Lord, pardon mine iniquity, for it is great. What man is he that feareth the Lord? Him shall he teach in the way that he shall choose. His soul shall dwell at ease, and his seed shall inherit the earth. The secret of the Lord is with them that fear him, and he will show them his covenant. Mine eyes are ever toward the Lord, for he shall pluck my feet out of the net. Amen. Mga awit, kabanatang 25, ang talatay 4 hanggang sa unahan. Ituro mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas.
Patnubayan mo ako sa iyong katotohanan at ituro mo sa akin sapagkat ikaw ay Diyos ng aking kaligtasan. Sa'yo naghihintay akong buong araw, yung alalahanin o Panginoon, ang iyong malumanay na mga kawaan at ang iyong mga kagandang loob sapagkat magpakilanman mula ng una. Huwag mong alalahanin ang mga kasalanan ng aking kabataan ni ang aking mga pagsalangsang. Ayon sa iyong kagandang loob ay alalahanin mo ako dahil sa iyong kabutihan o Panginoon. Mabuti at matuwid ang Panginoon, kaya tuturuan niya ang mga makasalanan sa daan. Ang maamo ay papatnubayan niya sa kahatulan at ituturo niya sa maamo ang daan niya. Lahat ng landas ng Panginoon ay kagandang loob at katotohanan. Sa mga gayon, ang nag-iingat ng kanyang tipan ay kanyang mga patutuot. Dahil sa iyong pangalan o Panginoon, yung ipatawad ang aking kasamaan sapagkat malaki. Anong tao siyang natatakot sa Panginoon? Siya ang luturuan niya ng daan ng kanyang pipiliin. Ang kanyang kaluluwa ay tatahan sa kaginawahan at mamanahin ng kanyang bini ang lupain. Ang pagkipagkaibigan ng Panginoon ay nasa nakatatakot sa Kanya at pakikilala niya sa kanila ang kanyang tipan. Huling talata, 15. Ang aking mga mata ay palaging nasa Panginoon sapagkat huhugutin niya ang aking mga paa sa silo. Amen. Amen. Palapakan po natin ang mabait na Diyos. Praise the Lord. Ang Diyos po magpala ng kanyang banal na salita. Lahat sumigaw ng malakas ng praise the Lord. So sa gabing ito, mga minamahal, ang ating pong nabasa, mga minamahal, ito po yung tinatawag na prayer for guidance. Amen. Panalangin upang tayo po ay i-guide ng mabait na Diyos. Prayer for guidance. So sabi ng ating nabasa, mga minamahal, na sa verse 4, mga minamahal, sabi po ng Biblia, show me thy ways. Show me thy ways, O Lord. Teach me thy paths. Ituro mo sa akin, mahal na Panginoon, ang daan. Amen. Sabi po ng banal na kasulatan, lead me into the truth and teach me. So ito po mga minamahal ang tinatawag na prayer for guidance. Amen. Una mga minamahal, sabi po ng Biblia, sa mga Kristiyanong naglilingkod sa Diyos, mga minamahal, tuturuan tayo ng mahal na Panginoon. Dapat nubayan tayo ng Diyos, gagabayan tayo ng Diyos. Subalit, dapat din tayong dumalangin sa mahal na Panginoon. Hingin natin sa Diyos, amen. Hingin natin sa mahal na Panginoon ang gabay at patnubay ng Diyos sa ating buhay. Amen. Sabi po ng banal na kasulatan, kagaya ng mga unang mga propeta sa banal na kasulatan, sila Moses, mga minamahal at ibang mga propeta, sila David. Sila'y nanalangin sa Diyos. Sabi nila, Lord, please teach me thy ways. Teach me to thy paths. Amen. Lead me to the truth. Amen. Patnubayan mo kami, O Diyos, sa katwiran, sa daan. So sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, praise the Lord. Mga minamahal, praise the Lord, na it is possible, mga minamahal, for believers to know something about God. Amen. Something about His acts, mga minamahal, or understand His ways. Amen. So kinakailangan, mga minamahal, it is possible for us to know His ways. Posible sa atin na ituro ng Diyos sa atin ang kanyang daan. Una, mga minamahal, ang mabait na Diyos. Tayo po, mga minamahal, ay pinili ng mahal na Panginoon, tinawag ng Diyos. At tayo po, mga minamahal, ay kinakausap ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na salita na susulat sa banal na kasulatan, maging sa mga napapakinggan natin, mga pangangaral dito sa banal na pulpito, at maging ang banal na Espiritu Santo ng Diyos ay kumakausap sa ating mga puso. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Ito ang tinatawag na pangungusap ng Diyos sa atin. Habang tayo po'y nakikinig sa kanyang banal na salita, napapag-aralan natin ang salitaan ng Diyos, kinakausap tayo ng mahal na Panginoon, tinuturuan tayo ng Diyos. Maging sa banal na Espiritu Santo na sa ating puso, nandiyan ang conviction, nandiyan ang guidance ng Diyos sa ating mga puso, amen, sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu Santo. So mga minamahal, meron mga tinatawag na basic principles, mga minamahal, for knowing God's ways. Mga minamahal, sa ating nabasa. Una, sabi po ng verse 4, mga minamahal, Lord, teach me thy paths. Amen. Show me thy ways and teach me thy paths. So we must be sincere desire. We must have a sincere desire. Amen. Kinakailangan tayo po magkaroon ng tinatawag na sincere desire
mga minamahal, to be led, mga minamahal, into the righteous ways of God and the truth of His Word. Amen. So kinakailangan ng Kristiyano magkaroon ka ng sincere desire. Desire ba? Pag sinabi natin desire, pagnanasa. Amen. Sincerong pagnanasa, na maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Kapag magkaroon tayo ng sincerong pagnanasa, na maalaman natin ang kalooban ng Diyos, mga minamahal, ang katwiran ng Diyos, ang kanyang katotohanan, ang kanyang salita, sabi po ng Biblia, tuturuan tayo ng mabait na Diyos. Sabi ng verse 10, sa ating nabasa, mga minamahal, sa verse 10, sa verse 10, mga minamahal, sa ating nabasa, praise the Lord, mga minamahal, praise the Lord, sa verse 9, the meek will He guide in judgment, and the meek will He teach His ways. Amen. The meek, sabi po ng verse 9, mga minamahal, the meek will He guide in judgment, and the meek will He teach His ways. Yung mga meek, yung tinatawag na meek, mga minamahal, yun po yung tinatawag na humble. Amen. Yung mga mapagpakumbaba. Kapag ang Kristiyano ay mapagpakumbaba, sabi po ng Biblia, the meek will He guide in judgment. Papatnubayan sila sa kahatulan ng Diyos. And the meek He will teach His ways. At sa mga mapagpakumbaba, tuturuan ng Diyos. So unang kailangan ng Kristiyano, magkaroon siya ng tinatawag na teachable attitude. Amen. Teachable attitude. Sabi ni David, Lord, please teach me to thy ways. Meron tinatawag na teachable attitude. Yung tumuturuan mo ba? Andang makinig, andang sumunod. Amen. Teachable attitude, kagaya ni Haring David. Sabi niya, Lord, please teach me to do thy will. Amen. So kinakailangan, mga minamalang Kristiyano, magkaroon sa sincere desire. Ang mahal na Panginoon, kahit nasa bahay ka lang, kahit mga minamahal, kinakausap mo ang Diyos, tuturuan ka ng mahal na Panginoon. Amen. Abang binabasa mo ang kanyang salita, inuunawa mo ang kanyang salita, tuturuan ka ng Diyos, mga minamahal, sa kanyang kahatulan, sa kanyang kalooban. Sapagkat ang sabi ng Biblia, magkaroon tayo ng sincere desire. Sincirong pagnanasa na maalaman natin ang kalooban ng Diyos. Kapag gusto mong maalaman ang kalooban ng Diyos, tuturuan ka ng Diyos. Amen. Kapag naturuan ka ng Diyos, pinagpala ka sa lahat ng pinagpala dahil alam mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Yan po yung tinatawag na in circumstances ba? Na blessing na matanggap natin kapag alam natin ang kalooban ng Diyos. Hindi tama ito, hindi pwede sa akin ito. Huwag mong gawin. Amen. Amen po ba, mga minamahal? Huwag mong gawin, nandiyan ang Holy Spirit. Kinoconvict ka ng Holy Spirit. Hindi tama, anak. Huwag mong gawin. Listen to your conscience ba? To the conviction of the Holy Spirit. Pakinggan mo yung sinasabi ng Banal na Espiritu Santo sa puso mo. Anak, hindi pwede yan, hindi tama yan. Huwag mong gawin. Amen. Dahil kapag ginawa mo yan, ikaw ang magsasuffer. In circumstances, ikaw ang aani. Amen. Kaya sa Kristiyano, magkaroon tayo ng sincere desire. Kagaya ng banal na kasulatan, sinasabi ng Biblia, Lord, please, teach me to thy will. Mahal na Panginoon, please, turuan mo ko sa iyong kalooban. Amen. Kapag magkaroon ka ng sincerong pagnanasa, sabi po ng banal na kasulatan, ang mahal na Panginoon, papatnubayan ka ng Diyos. Another thing, we must be eager to wait upon God, mga minamahal, all the days. In verse 5, sabi ng verse 5, mga minamahal, lead me in thy truth and teach me, for thou art the God of my salvation. On thee I will wait, or on thee I wait all the day. Ibig sabihin, mga minamahal, eager to wait. Hindi tayo nagmamadali. Mapalapakan mo natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Eager to wait, mga minamahal. Sabi po na nga natin nabasa, mga minamahal, eager to wait. Kinakailangan, mga minamahal, willing kang mag-antay kung kailan ibibigay ng Diyos. All the day, ibig sabihin si Haring David, mga minamahal, andam siya makinig.
Hindi po nagmamadali si Haring David. He is willing to wait, ever amen, all the day, buong araw. Inaantay niya ang pangungusap ng Diyos, ever amen. Ibig sabihin, mga minamahal, ang Kristiyano po, mga kapatid, hindi tayo nagmamadali. Mag-antay tayo. Kaya nga sa pagpupuri, hindi lamang 1 oras ang pagpupuri, 2 oras. Ang ating pananambahan, 2 oras na pagpupuri sa mahal na Panginoon. Inaawitan natin ng Diyos, pinupuri natin ang mahal na Panginoon hanggang bumaba ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Maraming simbahan, isang kanta, dalawang kanta, tapos na ang kantahan. Hindi po ganoon, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, magkaroon tayo ng tinatawag na willing to wait, ever amen. Eager to wait, ever amen. Habang pinupuri natin ang mahal na Panginoon, kakausapin ka ng Diyos. Kinakausap ka ng mahal na Panginoon. Sa pagpupuri, nandyan malimit mangusap ang mahal na Panginoon. Ever amen. Sa mahabang pagpupuri sa Diyos, maglaan ka ng mahabang oras. Yung pagpupuri na dinadama mo ang presensya ng Diyos, yung pinupuri mo na nakapokus ka sa mahal na Panginoon, kakausapin ka ng Diyos, tuturuan ka ng ating mahal na Panginoon. Ever amen. All the day, buong araw. Kaya si David, kung magpuri 7 times a day, umaga, tanghali, gabi, hanggang madaling araw, mga minamahal, kinakausap niya ang Diyos. Ganun siya ka-eager, ever amen. Ganun siya ka-sincero, tinatawag na eager, mga minamahal, to wait. Buong araw, sabi niya, all the days, buong araw siya nag-aantay, mga minamahal, upang kausapin niya ang mahal na Panginoon, upang ang Diyos ay mangusap sa kanya. Ang sabi po ng Biblia, we must humbly submit to God. Ever amen. We must humbly submit to God, commit ourselves to godly living. Ever amen. Sa verse 10, kindly, sabi po ng Bible, sa verse 9 muna tayo. O sa verse 10. Sa verse 9 muna bago ang the meek will He guide in judgment, and the meek will He teach His way. So yung meek, yung humble. So, sabi po ng Biblia, we must humbly submit to God. Humbly submit yourselves to Him. Submit to God. Pasakop ka sa mahal na Panginoon. Mapagpakumbaba ka nagpapasakop sa mahal na Panginoon. Kapag ikay mapagpakumbabang nagpapasakop sa mahal na Panginoon, papatnubayan ka ng Diyos, tuturuan ka ng Diyos sa kanyang mga alituntunin, ever amen. So we must humbly submit to God. At ang sabi ng verse 10, mga minamahal, to godly living, commit ourselves to godly living. And the paths of the Lord are mercy and truth unto such as keep His covenant and His testimonies. Sasabi po ng banal na kasulatan, commit ourselves to godly living. Ever say amen. Ang ating buhay, i-commit natin sa makadiyos na pamumuhay. Kapag makadiyos na pamumuhay ang gagawin natin, papatnubayan ka ng Diyos sa lahat ng iyong lakad. Ever say amen. Commit yourselves, mga minamahal, commit ourselves to godly living. Paano ka gagabayan ng Diyos kung hindi ka nabubuhay ng matuwid? Paano ka papatnubayan ng Diyos kung hindi ka nabubuhay na makadiyos na pamumuhay? Ever say amen. Hindi ka papatnubayan ng Diyos, mga minamahal. Subalit kung ikay, i-commit mo ang iyong sarili, surrender mo ang iyong buhay, na mabuhay ka ng may takot sa Diyos. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, sabi po ng Biblia, papatnubayan tayo ng Diyos. And in verse 12:14, and fear the Lord. Verse 12:14, sabi ng ating nabasa, mga minamahal, verse 12, what man is he that feareth the Lord? Him shall he teach in his way. Ever say amen. And he shall choose, ever say amen. His soul shall dwell at ease. His soul shall dwell at ease, and his seed shall inherit the earth. Ever say amen. And the secret of the Lord is with them that fear Him. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. And He will show, mga minamahal, them is covenant. So kinakailangan magkaroon tayo ng takot sa mahal na Panginoon. Amen. Kaya pag meron kang takot sa Diyos, the secret of the Lord is revealed to them that fear Him. Ang sekreto ng Diyos ay ipahayag niya sa may mga takot sa Kanya. Ever say amen.
Ang ating ginagalang at minamahal na Evangelista, Wildy Estrada Almeda, minamahal ginagalang na Stan Pastor, Lina C. Almeda, beloved children. Itinuro ng Diyos ang sekreto sa kanila dahil meron silang takot sa mahal na Panginoon. Amen. Kapag meron kang takot sa Diyos, i-reveal ng Diyos ang kanyang sekreto. Dahil sabi ng Biblia, the secret of the Lord is with them that fear Him. Amen. Nandoon sa mga taong may takot sa Kanya, ang sekreto ng Diyos. Ito ibubunyag niya, ituturo niya sa may mga takot sa Kanya. Amen. So sabi po ng banal na kasulatan, we must fear the Lord. For them that fear Him, there is no want. Amen. He promised to answer our prayers. He promised to give us abundant life. He promised, mga minamahal, to keep up from any danger and harms. He promised to protect us. Amen. He promised to send His angel to encamp around us. Amen. He will bless us, mga minamahal, pagpapalain tayo ng Diyos kapag meron tayong takot sa mahal na Panginoon. Kaya importante ang tao magkaroon ng takot sa Diyos. Kapag meron kang takot sa Diyos, mga minamahal, asahan mo ituturo sa iyo ng Diyos ang tama at hindi tama. Amen. Kaya kinakailangan ng Kristiyano magkaroon ka ng godly fear, maka-Diyos na takot. Amen. Katakutan mo ang Diyos sa lahat ng bagay. Wala kang ibang kinatatakutan. Kapag natatakot ka sa Diyos, hindi ka gagawa ng masama, hindi ka gagawa ng mali dahil nauna, meron kang takot sa mahal na Panginoon. At sa pamagitan ng iyong takot sa Diyos, papatnubayan ka ng Diyos sa lahat ng iyong lakad. Gagabayan ka ng Diyos. Nandiyan yung blessing ng mahal na Panginoon. Nandiyan ang pagdinig ng Diyos sa ating mga dalangin. Papatnubayan tayo ng Diyos. Kaya magkaroon tayo ng takot sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kapag meron kang takot sa Diyos, iniingatan mo ang iyong dila. Amen. Amen. Ingatan mo ang iyong dila sapagkat sabi ng Biblia, ang taong hindi nag-iingat ng kanyang dila ay mapapahamak, magkapunta sa troubles. Amen. Ang dila natin maliit lang pero delikado, mga minamahal. Kagaya raw ng barko na sa magitan ng dila ng timon ba kayong angkla o yung timon ba, mga minamahal, mababaling mo ang barko kahit saan gusto. So ingatan ng Kristiyano ang ating dila, mga minamahal. Kag hindi natin alam, huwag tayo magsalita. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Keep your mouth. Amen. Sapagkat pag pinubuka mo ang iyong dila, hindi mo alam ang sitwasyon, mapapahamak ka, mapupunta ka sa trouble. Amen. Kaya pakaingatan yun natin, mga minamahal, ang ating dila sapagkat dyan kaatulan ng Diyos. Amen. Kaya ang Kristiyano, maging maingat ang bawat isa sa atin sa ating paglilingkod sa Diyos. Magkaroon tayong takot sa mahal na Panginoon. Amen. Another thing, sabi po ng Biblia, mga minamahal, praise the Lord, since sin is the barrier, mga minamahal, to knowing God and His word and His ways, mga minamahal, we must forsake sin and cleanse and forgiven. Amen. Sapagkat ang kasalanan ito magiging barrier upang hindi natin maintindihan ang kalooban ng Diyos. Hindi natin maunawaan ang kalooban ng Diyos. Forsake sin. Amen. Forsake, ibig sabihin, talikuran ng kasalanan. Huwag ipamuhay ang kasalanan sa buhay natin dahil ito ang magiging hadlang upang hindi mo maunawaan ang kalooban ng Diyos. Kaya ang kasalanan, forsake sin. Talikuran ng kasalanan, isang tabi ang kasalanan, sabi po ng Biblia, upang sa gayon, papatnubayan ka ng ating mabait na Diyos. Amen. Gusto mo malaman ang kalooban ng Diyos, gusto mong patnubayan ka ng Diyos sa lahat ng iyong lakad, forsake sin. Lahat ng kasalanan, isalikway. Amen. Isang tabi, mga minamahal. Ito kasalanan, hindi pwede. Basura ito. Iagis sa basurahan. Amen. Ito basura, ito hindi pwede. Toxin ito hindi pwede. Kaya kailangan lahat ng kasalanan tanggalin sa buhay natin upang sa gayon ang mahal na Panginoon ang gumabay, magturo sa atin, patnubayan tayo ng mahal na Panginoon sa kanyang kalooban. Palapakan mo natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. So mga minamahal, sa buhay natin, baka tandaan natin, forsake sin. Sa likway, sa Bisaya pa, mga minamahal, at isang tabi, huwag nating ipamuhay ang kasalanan sa buhay natin.
Sapagkat nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay, nababasa ng Diyos ang ating puso, ang ating isip, Amen. Kaya lahat ng kasalanan, ihiyak natin sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, tulungan mo kung mawala ito sa buhay ko. Praise the Lord. Itangis mo sa Diyos. Kapag nandyan pa, iayuno mo sa mahal na Panginoon. Amen. Kapag nabubuhay ka sa kasalanan, napakadelikadong bagay. Amen. Kaya may kasalanan pa sa buhay mo, itangis mo sa Diyos. Iyak mo sa mahal na Panginoon. Iayuno mo sa Diyos. Minamahal upang mawala ang kasalanan. Dahil ang kasalanan ang magiging babag, adlang, barrier upang hindi ka maturuan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ito ang standard, ito ang basic principle ng Diyos upang tayo po'y maging pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, so ang Diyos, mga minamahal, God has a plan for every believer. Amen. Amen. Merong plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi po ng Biblia, ang Diyos ay may plano sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya tayo po'y tinawag ng Diyos. Narito tayo, bakit pinili kayo ng mahal na Panginoon? May plano ang Diyos sa buhay natin. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. So kinakailangan tayo sumunod sa plano ng Diyos. Hindi yung ating gusto. Sabi ng ating beloved Pitts, mga minamahal, Almeida Guerra, sabi po niya sa kanyang post, mga minamahal, hindi tayo matawag ng mga Kristiyano kung tayo naging nasa ating comfort zone. Amen. Yung maligayang masaya, ang sabi po ng banal na kasulatan, dumadaan tayo sa mga pagsubok, mga trials, upang tayo linisin ng Diyos, upang gawin tayong tunay na anak ng ating mahal na Panginoon. Ipaubayan natin sa Diyos ang ating buhay. Sabihin natin, the Lord, thy will be done. Narito ang aking buhay, ibibigay ko sa iyo. Ikaw ang may-ari ng aking buhay. Susunod ako sa iyo, sa iyong kalooban, upang patnubayan ka ng mahal na Panginoon at gagawin kang tunay niyang anak, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Sa ating mga pananampalataya, mga minamahal, praise the Lord. Yung testimony kanina ng isang kapatiran, talagang awang-awa. Amen. Amen. Talagang may trials, subalit nandito pa rin siya. Hinawakan ng ating mabait na Diyos. Palabakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Hindi basta-basta, mga minamahal, kapag subok sa Kanya. Mga minamahal, talagang maramdaman mo, mga minamahal, ang bigat, subalit mga minamahal, umaasa sa lagi sa mahal na Panginoon. Ang Diyos ang kanyang lakas. Amen. Ang Diyos ang kanyang gabay, ang Diyos ang patnubay, mga minamahal, hindi sa sumuko sa mga pagsubok. Alam ko ang Diyos may magandang plano sa buhay ng bawat isa atin. Kapag hindi tayo sumurrender, hindi tayo sumuko sa pagsubok, huubugin tayo ng Diyos, tuturuan tayo ng mahal na Panginoon, at patuloy tayong kahabagan, kasangkapanin ng ating mahal na Panginoon. Ibigay natin sa Diyos ang ating buhay. Ano mang pagsubok dumaraan sa buhay natin, mga minamahal, sa ibon ng banal na kasulatan, ang Diyos kailanman hindi tayo bibitawan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Gawin natin ang kalooban ng Diyos. Minsan ginagabay, pinuturuan tayo ng mahal na Panginoon upang tayo lumakad ng matuwid sa kanyang kabanal na kalooban. Amen. Lahat ng bagay dumarating sa buhay natin, sabi ng Biblia, ay nakakabuti sa atin. Pinaintulot ito ng Diyos dahil merong layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa atin. Amen. So yung kanyang patutuo, mga minamahal, mahal na Panginoon, panghawakan mo kaming lahat. Lord, panghawakan mo kami sa aming paglilingkod sa iyo. Amen. Manalangin tayong lagi sa mahal na Panginoon na hawakan tayo ng Diyos sa lahat ng ating buhay, sa bawat sandali ng ating buhay, sapagkat wala tayong magagawa kung wala ang habag at patnubay ng Diyos sa bawat sa atin. Kaya sabi ng Biblia, we must submit ourselves to God to live a godly living. Amen. We must fear Him and walk in His ways. Everybody say amen. Magkaroon tayo ng teachable attitude. Panginoon, turuan mo ako sa iyong kalooban. Handa akong makinig sa iyo. Handa akong sumunod sa iyong kalooban. Narito ang buhay ko. Ibibigay ko sa iyo. Mahal na Panginoon, alam ko may magandang plano ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Amen. At ang mahal na Panginoon ang papapatnubay sa bawat isa atin. Kaya purihin nating mabait na Diyos, mga minamahal. Sa gabing ito, mga minamahal, tayo po'y magpuri sa mahal na Panginoon. Awitan natin ang mabait na Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Bisa na pa natin i-surrender ang ating buhay sa mahal na Panginoon. Submit yourselves to Him. Be humble and submit ourselves to Him. We must fear Him. Mahadlok tayo sa mahal na Panginoon para gabayan tayo at patnubayan ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah.